Dito tayo sa labas. Dahil bibili kami ng gulay ni Deepak. Si Johan. Tsaka yung kaibigan niya. Morning, Atis! Ayan si Atis! Sabay din siya sa bus. Johan, Atis is there, oh! I do not know. You did not know? Just appear here. Good morning, good morning, good morning, guys. So, ano muna kami, antay muna kami dito. Wala pang, alas 8. So, kakagising lang natin. Ano bang klaseng panaginip yun, guys? Minsan talaga yung panaginip ng kasalanan. Talaga, sabihin ko sa inyo yung panaginip ko. Sino ba yung actor na yan, guys, na sa James Bond yan? Hinanap ko agad. Guys, siya daw yung asawa ko, guys, sa aking panaginip. Pero anak daw na. Lumayo agad si Deepak eh. Guys, ano ba yun? Ano ba yung panaginip ko? Basta ang gwapo niya. Tapos ang laki-laki daw ng katawan niya. Tapos yung anak namin si Johan daw pero maliit pa. Tapos, alam nyo guys, nagising ako. Tapos parang natulog talaga ako ulit. Bakit yun ang panaginip ko? Yun ang tanong ko sa sarili ko. Sa dami-dami. Bakit siya? Minsan talaga ang panaginip talaga makasalanan. Yan lang ang masasabi ko. Andyan na yung bus ni Johan, guys. Bye-bye! So ito guys, lakad-lakad tayo. Bili din ako ng prutas kasi dahil may sahod na tayo. Kaya mamili na tayo. Mag-shopping na tayo. Shopping tayo ng gulay. Ayan, pang-ulam. Yung ating kaligayahan. May bag ako nadala. Hindi. Aden! Kuha mo na kami ng pera. So dito kami guys, bumibili ako ng manok. And si Deepak, ayun, bumili siya ng mga prutas doon. Nagpili na ako doon, mansanas at orange, mangga at watermelon. So ito ngayon binibili namin. Tsaka boneless. Pangit ng daan namin talaga, oh. Basta pag umulan. Hindi na si Deepak maulang. Paya yung bitbit ko. So, pakita ko sa inyo guys. Dahil matagal tayong hindi nakapasok dito. Tingnan niyo yung kamote namin, ibuwa. Isang dahon lang ito noon, ngayon guys. Dumami sila. Kaya sobrang saya ko. Yan, tingnan niyo oh. Kaso lang tingnan niyo yan. Oh, sinira. Ayan na guys, yung kamote. Diba? Yung panglad. Sa dami ng itinanim ni Buwa noon, isa lang talaga yung parang nabuhay. O, yung mga bayabas namin dami, oh. Daming bunga, oh. Oh. Naglalaglagan lang, eh. Kamote, oh. Hala. Lumusog talaga. Isang dahon na lang yun, guys. Talagang binuhay ni Buwa. Kaya tayo sa taas. So, ayun guys. Nilagay ko muna sa kusina. Babalik tayo dun mamaya-maya sa ating station. But anyway, guys. Naririnig nyo na ba yung bagong virus ngayon? Totoo kaya yun? Kung ganun man, para pag narinig ko na naman yung ganito, naalala ko na naman na hala, may ano na naman, ganito, ganyan. Yung parang andun agad guys yung takot mo na maramdaman mo na naiisip mo ang hirap na naman ganito ganyan kasi hindi biro, 'di ba? Ang hirap, eto na naman mangyayari na naman yung ganito ganyan ganyan kasi parang nag-start daw yun sa Kerala. So ayun no, sana mag-pray tayo na kung mayroon man ang ganyan ngayon na bagong virus, sana hindi ganun kalala yung ganun ba, yung parang kasi syempre nandyan na daw talaga nagla-lockdown na daw doon. Kaya mag-ingat na lang talaga tayo dahil ito daw ay mas malala pa daw. Yun ang sabi sa nangyari noon na kaaway natin, hindi natin makikita. Nagulat ako. Bakit yung mga succulents ko nag-iba sila? Biglang naglakihan. Ngayon ang nanotice ko, ito yung mga nagbago, ayan oh. Pero yung mga maliliit nandyan pa rin sila. So ayan, may mga tanim. Nagulat ako bakit biglang naging ganito kasi nung pinakita ko sino maliliit sila, 'di ba? So si Buwa pala guys, nagtanim siya. Tinanim niya at kinuha niya doon. Yan, dito oh.
Narinig ako ni Buwa, ang bait talaga ng aking binan na lalaki. Dito niya pinagkuha. Tapos nilipat niya yung iba doon kasi nagtanim pala siya kanina. So, kaya nakita ko siya. Ayan o, ito yung tinanim niya o. Inayos niya ito. Ay, ang galing talaga ni Buwa. Oh, tingnan niyo o, inayos niya o. Tinanim niya dito. Oh, ayan o, pinaglilipat niya dito. So, ayan, thank you Buwa. Thank you Daddy. Ang saya-saya ko. So, ayan, may nag-comment na syempre pa, kapag umalis na si Buwa, mamamatay yung mga tanim. Mamamatay talaga ito guys, kasi pa-winter na siya. And medyo may kalamigan na talaga guys, ano. And talagang nagpaparamdam na winter. So, ayan, nagulat talaga ako. Hindi ko pa nasabihan si Buwa. Pag umakyat siya, kasi mahirap yung kakausapin ko siya diretso. Hindi kami magkakaintindihan. Pag umakyat siya dito, sasabihin ko sa kanya. Ito po yung itinanim ko. Pinaglilipat ni Buwa yung iba. So, mabuti nga, no? Bait talaga ni Binan. Thank you, Daddy! Ramro, ay? Sabi nga niya dyan, niya daw kinuha. Oh, Ramro, Daddy. Ito, oh. Lipat natin dyan. Yan, hala, nagtubo lang siya, guys. Sana. Sabi niya yung ano, yung iba daw ilalagay din daw doon. Tingnan nyo guys, ayan. Kasi nga hindi pa naman ako pwede magtanim-tanim. So ayan, at least si Buwa, diba? Ganyan si Buwa ka-caring. Pareho talaga sila ni Ama. Ay, alam nyo guys, ang lulusog nito. Ang lulusog talaga nila. Hala. Yan o, kahit yung hangin, ang lamig. Malamig. Kaya nagja-jacket na yung iba. Nagja-jacket na yung iba. Ako lang yung hindi nagja-jacket. Medyo nilalamig-lamig na ako eh. Pero mga tao ngayon dito guys. Kasi iba ang weather ng Kathmandu guys. Ano? Maano guys, tawag nito. Mauuna kaming makakaramdam dito ng pag-winter na. So, medyo malamig na talaga dito. Hindi na kami magluluto ni Deepa kasi nga, nag-ano na kami guys. May niluto na kami sa umaga. Ganon yung ginagawa namin ni Deepa. Hindi na kami guys nagluluto paggabi. Pag umaga, kasi yun nasabi ko kay Deepa, kami lang naman. So, ayun. Si Mandira kahapon nag-message siya sa akin. Nangungumusta siya. Ate Mila, kumusta ka na? Sabi niya sa akin. Kasi nga wala dito si Mandira, diba? So, sabi ko, okay na. Sabi niya, Ate Mila, kumusta na yung sugat mo? And sabi niya, you are completely healed. Ganon. Sabi ko, okay na. Pag naging 2 months ako, totally na pwede na talagang makapagsabi ako na ako na talaga yung gagawa ng sa bahay. Pero sa ngayon, okay na rin yung masanay si Deepak, ano? Gusto ko rin na masanay siyang, tinutulungan niya ako kasi parang si Deepak kasi simula nung naoperahan ako, sa totoo lang guys, nag-iba talaga ang routine niya. Siguro na din siya na magkasakit ako and yun, parang kasi nung nanganak ako, sinasabihan niya ako lagi na parang ayaw niya daw maisip yun nung nanganak ako. How much more pa na wala siyang choice. Siya talaga yung nag-alaga sa akin nung naoperahan ako, diba, this time. So, kasi nung nanganak ako, more on si Mami talaga nag-alaga sa akin. Kasi nga, inamin niya naman na hindi niya ako kayang tingnan na after ko operahan. So, kaya hindi niya kayang talaga na siya yung mag-alaga sa akin sa hospital. At mabuti talaga nandun that time si Mami. So, this time, wala talagang choice. Siya talaga. So, kaya, ayun, hinarap niya yun. So, kaya, ayun, nagpapasalamat talaga ako kay Lord, guys. Good evening po. Kain tayo. Tatlo lang kami dito. Si Buwa. Ay, where is Buwa? He off the water? Kain! Teka na, ayusin na. Si Yuha naman, meatballs. Kami ni Buwa. Paano natin? Yeah. Si Deepak, guys, wala. Alas 7 na. Ayaw. Sige lang, inaya siya ng kaibigan niya. Pauwi na daw siya. Waking up, it's gone. It leaves us feeling cold again. Picking up the stones our hands were made to feel. In moments like these. Ramro. Ramro. You pomegranate. Nipali ko lang, Daddy.
Estadio. No? Sabi ni Boy, hindi daw maganda sa presyo ito. Ramro! Daddy, Ramro! Hindi daw maganda sa presyo, hindi mali siya. Ramro, Daddy. Sa ante. Bigay pa to ni Asante nung nagbisita siya sa akin, hindi ko lang nakain. Okay pa yan. Gusto kami guys kumain. Alam niyo ba kung ako lang, dapat gusto ko maaga kami lagi nakain. Tapos, kasi maganda, di ba? Nahinay lang. Nanonood kaming tatlo. Cast Away. Paborito ni Dipak. Ganyan si Dipak. Basta may mga paborito siyang mga pelikula guys. Million times niya yan panonoorin.